po tayo sa ating series ng Reasons Jesus Came into the World. And it is a pleasure to see you once again after 2 weeks po. And lagi ko nga sinasabi, fellowship with brothers and sisters is always sweet. Especially pag magkakasama tayo sa pagsamba sa ating tagapagligtas at Panginoon. Hayaan nyo naman kung basahin ko po muli sa ang ating passage dito sa Isaiah 9:6-7, this time naman po sa English. Ang aklat ng Isaiah ay part ng mga major prophets. Sa Old Testament po ito. Isaiah 9, verses 6-7. At ganito po ang sinasabi, "For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. There will be no end to the increase of his government or of peace on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this." Ito po ang salita ng Diyos, purihin po ang ating Panginoon. Ang title po ng ating message this morning from Isaiah 9:6-7 ay Jesus came into the world to reign as its rightful king, or to rule as its rightful king. At dito sa ating passage, napansin po natin na ang isa sa mga magiging output ng pamumuno ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kapayapaan. Ngunit ano nga ba talaga ang kapayapaan? Most of us, pag pinag-usapan ng kapayapaan, ang nasa isipan natin, walang gera, or pagtigil ng mga sagupaan, mga ganung bagay. Brief history lang po. Familiar naman po tayo lahat siguro doon sa peace symbol. Ba? Yung bilog, tapos may parang paa ng manok doon sa gitna, or symbol ng Mercedes-Benz na nasa gitna. Similar sa Mercedes-Benz symbol. Ayon po sa mga historians, ang symbol na ito ay inimbento ng isang British graphic artist noong 1958 laban sa paggawa ng nuclear weapons. It was not originally created para maging peace symbol. Pinagsama niya po ang symbols ng Sephamore Navy flags, ng yung symbol ng N at saka symbol ng D, pinagsama po niya, na nangangahulugang nuclear disarmament. Sapagkat nung panahong yon, usong-uso ang paggawa ng nuclear weapons. So, yun yung ibig sabihin ng peace symbol. Pinagsama yung symbols ng N at saka D mula sa Sephamore Navy flag symbols. Noong 1960s, ginamit ito ng mga hippies naman at sundalo ng US para sumalungat sa desisyon ng pamahalaang US na sumali sa digmaang Vietnam. Noong 1960s po yun. Noong 1970, or early, papuntang 1970, lumagana po ang slogan na "Make Love Not War", na pinauso naman ng mga musicians ng panahong yon, kasama po ang Beatles, of course, si John Lennon at iba pa, na may kasamang peace symbol yung kanilang slogan. Kaya pag sinasabi nating "Make Love Not War", usually ang nasa isipan natin yung peace symbol na yun. Para sa kanilang mga music festivals na ang kanilang ino-offer ay free music at saka free love. Hindi ko napapaliwanag yung free love.
Kasi ang ibig lang sabihin, sige, paliwanag na natin para alam natin. Pag sinabing free love, you don't have to pay for love. Ang kahulugan nung panahon yon, free sex. Make love not war. Ang love na nasa isipan ng mundong ito ay sex. Dito po sa Pinas, may nakita po akong slogan sa isa sa mga pader sa Metro Manila. Alam naman natin, pag umikot ka sa Metro Manila, nauso yung paglalagay ng wall art para hindi na ma-vandalize yung mga government properties. May wall art akong nakita at yung slogan na nakalagay po doon ay kapayapaan dapat isabuhay. Naniniwala po ako na kailangan natin ng kapayapaan. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong sanlibutan. But in my mind, ang mas mahalagang tanong na dapat nating tinatanong, sige, hintayin po natin. Okay? May mga upuan pa po dito sa harapan. Dito sa Pilipinas, may nakita po akong slogan sa isa sa mga wall art na nagsasabi, kapayapaan dapat isabuhay. Naniniwala po ako na ang kapayapaan ay hindi lamang dapat para sa Pilipinas, kundi para sa buong sanlibutan. However, in my mind, ang mas mahalagang dapat na itanong natin ay ito. Unang-una, kung dapat na isabuhay ang kapayapaan, anong magiging pamantayan nito? Hindi ito maisasabuhay kung walang pamantayan. Pangalawa, sino ang magtatakda ng pamantayan at magpapatupad o mangangasiwa? Papayag ba tayo na may iisang tao lang? Samantalang sa iisipan natin, pag may umupong isang tao lang, diktador agad. Sino ang magtatakda ng pamantayan at magpapatupad o mangangasiwa? Pangatlo, paano natin nasabi na siya ang karapat-dapat na magtakda at mangasiwa? Ano ang pamantayan o ano ang magiging qualifications ng taong ito na mangangasiwa ng kapayapaan? Ang kapayapaan ay may kinalaman sa katiwasayan ng ugnayan natin sa Diyos at kapwa-tao. That is how the Bible looks at peace. We have verses like Isaiah 26:3. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Sabi rin po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Romans 12:18. Ang kapayapaan rin ay kaloob ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Galatians 5:22. Ang kapayapaan ay bunga rin ng isang pag-iisip na namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace. Romans 8:6. Simula nang magkasala ang ating unang magulang, pumasok din ang kaguluhan sa mundo ito. Nasira ang ugnayan at pagsasama natin sa isa't isa.
labo-labo. Diba? At nasira rin ang ating ugnayan at pagsasama sa ating Panginoong Diyos. Bakit nagkaganon? Kailangan po kasi natin ng karunungan para maisaayos ang mga bagay-bagay. Paulit-ulit at walang katapusan ng pagtawag sa pagkakaisa sa mundong ito. Ngunit wala namang umuusad ng maayos sa mga panukala ng bansa at mga pamahalaan sapagkat hindi rin po natin maayos ang ating mga ugnayan. Lantad na pinanawan po ng karunungan ang buong sangkatauhan. Yun ang naging resulta ng kasalanan sa isipan ng tao. Pinanawan po tayo ng karunungan. Dahil sa ating kasalanan, ang tao ay naging likas na makasarili. So, paano magkakaisa? Paano magkakaroon ng kapayapaan? Kung makasarili tayo lahat. At likas yun sa atin. The Bible gives an answer. But the answer will not be found here on earth. Ang sagot ay wala dito sa lupa, kundi nasa kaitaas-taasan. Kailangan may gawin po ang Diyos para magkaroon ng liwanag at pagbabago. Brothers, sisters, and friends, panalangin ko po na mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin upang makilala natin na ang Panginoong Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Nawa magbunsod din ito sa atin ang tamang pagsisiyasat sa ating mga sarili at pananalig sa Kanya habang nabubuhay tayo sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. And so we need to ask, what is the reason that Jesus came into the world? First time niya madisiplina. Very good. Disiplinahin niya. Hindi lahat ng gusto mo, baby, ay masusunod. You need to respect your authorities. Dito po sa ating passage, nasa panahon po tayo ng divided kingdom. Itong Isaiah chapter 9. Napag-aralan po natin yan sa History of Redemption. Na nang mamatay po si Haring Solomon, nahati po ang kaharian ng Israel sa dalawa. Yung kay Jeroboam at kay Rehoboam. Nahati ito sa dalawa, yung isa sa north, ang tinatawag na Kingdom of Samaria, at yung sa south, ang tinatawag na Kingdom of Judah. And about 196 years pagkatapos mahati ang kaharian, iniluklok po si King Ahaz. Hindi Ahab. Ahaz. Or Ahaz. Si King Ahaz po ay anak ni Jotham, anak ni Uzziah, bilang hari ng Judah dito sa, nagsimula kanyang paghahari dito sa Isaiah chapter 7 verse 1. And during this time, dahan-dahan po na nag-e-expand ang kaharian ng Assyria sa bandang north. Hindi po ito nararamdaman masyado ng Judah sapagkat ang Judah nasa south. Pero ramdam po ito ng Samaria. Kaya ang ginawa po ng Samaria, dahil kinilabutan ang lahat ng kaharian na nasa north, nakipagsabwatan po ang Samaria. Imagine, kapatid mo, kapwa mo Israelita, nakipagsabwatan ngayon doon sa mga ibang kingdom sa north, mga pagan kingdoms. Ang Samaria po ay na-pressure at nakipag-isa sa Syria para i-pressure ang Judah na magsama-sama sila laban sa Assyria. Kaso hindi pumayag ang Judah, si King Ahaz. Hindi siya pumayag sa kanilang request. Kaya ang ginawa ngayon ng Samaria, yung Kingdom of the North, yung Samaria at saka Syria, ang ginawa nila, nilusob nila ang capital ng Judah, ang Jerusalem. Dumating ang salita ng Panginoon kay King Ahaz. At sabi ng Panginoon kay King Ahaz, "Ask for me
Ask from me a sign. Sapagkat sabi ng Panginoon, hindi ka matutuluyan. Hindi ako papayag na sisirain ka ng Samaria at ng Syria. Pangako yun ng Diyos. Hindi mangyayari ang balak nila sa iyo. Ang naging tugon ni Ahaz, hindi po siya nanalig. Pag binasa natin ang Isaiah 7, chapter 7 and 8, nakakalungkot dahil dumating na ang salita ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Prophet Isaiah, hindi pa rin siya nanalig. Kasi ang plano pala niya ay daigin ang kanyang kapwa Israelita. Nakipagsabuatan naman siya sa Assyria. Mas malaking kaharian. Yung North nakipagsabuatan sa Syria, siya naman, si Judah or si Ahaz, ay nakipagsabuatan sa Assyria. At simula nun, dinala niya ang buong kaharian ng Judah sa kamay ng kaaway. Ibinaon niya ang buong bayan sa kadiliman. But God is not finished with His people. Nangako po ang Diyos na may parating na bagong umaga. Sabi po ni Isaiah sa chapter 9 verses 2 to 3, ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan. Sa kanila sumilang ang liwanag. Iyong pinarami ang bansa, iyong pinalago ang kanilang kagalakan. Sila ay nagagalak sa harap mo ayon sa kagalakan sa pag-aani, gaya ng mga tao na nagagalak pagka nangagbabahagi ng samsam. Sa mga tuwid, matatapos din ang kanilang kapanglawan. Magkakaroon po ng pagbabago at ganito raw ang pagdating ng bagong umaga. Verse 6. Sabi sa ating binasa, for a child will be born to us, a son will be given to us. And the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Madalas nating naririnig ang passage na ito tuwing Pasko. Pinabasa ito sa mga churches. At kahit sa worship service, maririnig ito tuwing Kapaskuhan. Dito sa ating passage, pinakikilala po ni Isaiah ang mga katangian ng ipadadala ng Diyos na magdadala ng bagong umaga. Ang sabi dyan, for a child will be born to us, a son will be given. Ang background po ng Isaiah chapter 9 ay ganito. At magtataka po tayo, bakit ganito ang binibigay ng Panginoon? Si King Ahaz po ay naging hari ng Judah at an age of 20 years old. Ang age ng kabataan ay hanggang 30. Sa makatuwid, si King Ahaz po ay naging hari nung siya'y kabataan pa. Bata ang iniluklok para mamuno sa buong kaharian. Ngunit ang problema kay Ahaz, siya po ay isang traidor at wala siyang pagpipigil. Wala siyang disiplina. Tinuruan niya ang mga tao na magsamba sa mga Diyos-Diyosan at mamuhay ng karimari-mari. Makikita yun sa 2 Kings 16, 1-4. Sa Isaiah chapter 3, ang naging parusa ng Diyos dahil sumunod ang buong bansa kay King Ahaz, hindi mo naman mapipigil yun kasi tinuturo yun ng hari. So kung ano yung nakikita nilang ginagawa ng hari, yun din ang susundin ng bayan. At ngayon, ang naging parusa ng Diyos sa buong bayan ay ganito. Isaiah chapter 3 verses 4-5. Ang pamumunuin ko sa kanila ay mga batang musmos, mga batang may gatas pa sa labi. Aapihin ng bawat isa ang kanyang kapwa, hindi igagalang ng bata ang matatanda. Ang hamak ay lalaban sa nakatataas. Yun yung hatol ng Diyos sa Judah.
And it sounds familiar, di ba? Ganyan din sa panahon natin ngayon. Mga bata ang ginagawa nating mga huwarang at modelo ng pamumuno. Mga bata ang ginagawa natin na maging modelo ng success, pamumuhay. Ganun ang ginagawa natin ngayon. Sila na wala pang karunungan at experience sa buhay ang iniluluklok at ginagawa nating mga idolo. Baligtad ang mundo. At kitang-kita ang hatol ng Diyos. Here in Isaiah 9:6, we see na ang sumpa ng pagsuway ay pinalitan ng Diyos ng pagpapala naman. Bakit? Habang ang buong bayan ay hinatulan at binigyan ng mga namumuno na walang karunungan at wala ring pagpipigil sa sarili, magpapadala po siya ng isang sanggol na mamumuno sa buong daigdig. At itong sanggol na ito, sinasabi dyan, ay hindi tulad ng ibang kabataan na salita lang ng salita ngunit walang karunungan. Lahat ng katangian ng isang mamumuno para sa Diyos ay makikita sa Kanya. Punta naman tayo sa pamahalaan ng sanggol na ito. Dahil po sa pagsuway ng Israel sa Diyos, ang pamatok ng pagkaalipin ay nilagay sa balikat ng mga Israelita. Nilupig sila ng mga bansa, ngunit ang ilalagay ng Diyos sa balikat ng sanggol na ito ay pamamahala ng buong sanlikha. Hindi pagkaalipin ang ilalagay, kundi pamamahala ng buong sanlikha. Sinabi ni Isaiah sa verse 7, "There will be no end to the increase of his government or of peace on the throne of David and over his kingdom to establish it and to uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this." Sinasabi dito ng Diyos, ang pagkakasabi sa original language, hindi papalya ang Diyos dito sa pangako niya. Sigurado na gaganapin niya itong pangakong ito. The zeal of the Lord, or sinasabi rin, pwedeng sabihin, the jealousy of the Lord will accomplish this. So mula sa kanyang pamamahala, makikilala ng buong bayan ang katarungan at katuwiran ng sanggol na ito na maghahari. Napag-aralan po natin sa History of Redemption na si Haring David ay nagmula sa angkan po ng Judah, the tribe of kings. At dito nangako ang Diyos na itong batang ito ay uupo sa luklukan ni David. Therefore, ang batang ito ay magmumula sa angkan ni Judah. Dapat siyang umupo sa luklukan. No question. He is the new David. Siya ang magtatatag ng kaharian para sa Diyos at siya ang karapat-dapat na umupo sa luklukan. At kung ikaw ngayon ay si Haring Ahaz, sabihin natin kayo po ang nakaupo nandun kayo sa palasyo at dumating ngayon yung salita ng Diyos at sabi ng Diyos, magpapadala ako ng isang sanggol. Kayo po si Haring Ahaz, ginulo niyo po yung buong bayan, tinuruan niyo yung bayan na magsamba sa Diyos-Diyosan at dinala niyo po, binaon niyo po sa kadiliman ang buong bayan. At sinabi ng Diyos, patadala ko dyan ang Assyria at ang Babylonia. Ngayon, sasabi ng Diyos, may padadala rin akong batang hari. Aliw ba ito? 20 years old ka, nandun ka, nakaupo ka. Ginulo mo ang lahat. Tapos sinabi ng Diyos, magpapadala ako ng batang hari. Anong sinasabi ng Diyos dito?
Hindi ito aliw para kay King Ahaz. Hindi ito encouragement para sa kanya. Hatol po ito. Sinasabi ng Diyos kay King Ahaz, malayong malayo ang paghahari ng aking isusugo. Sa paghahari mo, Ahaz, malapit ka nang mapalitan. Tingnan natin ang magiging pangalan ng batang hari. Or mas gusto kong sabihin na sanggol na hari. Anong pangalan na bibigay sa kanya? Noong unang panahon, ang mga hari ay maraming or mahaba ang kanilang mga pangalan. Marami sa mga iniluluklok, especially sa ancient Near East, pag tinignan natin ang mga pangalan, ang kanilang mga titulo ay may kinalaman sa nature or qualities ng kanilang Diyos-Diyosan. Or maaaring isang buong pangungusap ang kanilang pangalan na humihiling ng pagpapala mula sa kanilang Diyos. It is no surprise ngayon na dito sa Isaiah 9 verse 6, ang binibigay na pangalan ng Diyos dito sa sanggol na ito ay napakahaba din. Ang pangalan na binigay sa sanggol na ito ay Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Tapos pag ikinumpara sa pangalan ni King Ahaz, ano ibig sabihin ng pangalan? Napakaiksi lang. Ang ibig sabihin ng pangalan ni King Ahaz ay one who seizes, mang-aagaw. Ngunit kung kwento ni King Ahaz, itong Isaiah chapter 7, 8, and 9. Ang ibig bang sabihin, susubukan niyang agawin ang kaharian dito sa isusugo ng Diyos? Tunay nga bang kaya niyang agawin ang kaharian sa isang tinatawag na Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, Prince of Peace? Magagawa pa niya yun? Isa-isahin po natin ang binigay na pangalan sa kanya. Wonderful Counselor. In biblical history, it is God who works signs and wonders among His people. Matatandaan natin ng nagpadala ng 10 salot ang Diyos sa Israel. At kapag sinalaysay nila ang kanilang kasaysayan, laging sinasabi ng mga Israelita sa kanilang mga awit, mababasa natin yun sa Book of Psalms, kahit sa Book of Exodus, laging sinasabi, laging pinapahayag na ang Diyos ang gumagawa ng kababalaghan. Hindi ito quality ng tao. It is God who works according to His power, the wonders He performs. Sabi sa Psalm 78:12, He wrought wonders before their fathers in the land of Egypt, in the field of Zoan, or doon sa capital ng Egypt. Therefore, ang salitang wonderful sa original language, dito sa Isaiah 9, ay noun. Hindi ito adjective or description. Pwede natin basahin ito. And His name shall be called the Wonderful. Siya yung nag-iisang wonderful. Siya yung nag-iisang kamangha-mangha. Walang iba. Wala siyang katulad. Bukod sa siya ay wonderful, He will also exercise wisdom sa kanyang pamamahala. Dito sa Isaiah 9:6, magkasama ang dalawang salita. Wonderful, Counselor. Although sa King James, may kama ito, at nasanay tayo na gano'n, may kama. Probably dahil sa awitin na For unto us a child is born, ni Handel. Pero, sabi ng mga scholars, walang kama yun, at dapat sets yung mga pangalan na yan. So, ang tamang pagkakabasa dyan ay Wonderful Counselor. So, noong unang panahon at kahit sa panahon natin ngayon, ang mga namumuno ay napapaligiran po na tinatawag natin ng mga secretaries. Pero, ang function po nila ng mga secretaries na ito, napapanood natin sa TV, ay si secretary, si undersecretary. Pero, ang totoong function nila ay magpayo.
Sila po ay tagapayo ng presidente. Natural, ang presidente naman kasi ay hindi expert sa lahat ng larangan. Alam natin yun. Therefore, kailangan niya ng tagapayo na magbibigay ng liwanag sa isang problema, sa isang larangan. Kaya nga meron siyang mga nakapaligid na expert sa kanya. Ganun ang ibig sabihin dito ng counselor. Tagapayo. Tagapayo sila. Pero itong haring ito ay hindi nangangailangan ng tagapayo. Hindi siya katulad ng mga hari at saka mga presidente natin ngayon na may nakapaligid na tagapayo. Walang nakapaligid na tagapayo sa kanya. Siya ang nag-iisang counselor. Siya ang nag-iisang wisdom sa buong kaharian. At siya ang nag-iisang liwanag ng bagong umaga. Kinakanta natin yung bagong umaga kanina, di ba? Come behold the wondrous mystery. In the dawn of the King, di ba? Siya ang nag-iisang liwanag ng bagong umaga. Silipin lang natin ngayon yung background nitong passage, yung kapanglawan ng buong Israel. Punta tayo sa Isaiah 1:3-4. Sa Isaiah chapter 1:3-4, tinescribe dito ng Diyos kay Isaiah ang kalagayan ng kanyang bayan. Sabi ng Diyos kay Isaiah, "An ox knows its owner, and the donkey its master's manger. But Israel does not know. My people do not understand. Alas, sinful nation, people weighed down with iniquity, offspring of evildoers." Sunod-sunod yung pangalan na binigay niya sa Israel at wala doon ay positive. Lahat negative. Offspring of evildoers, sons who act corruptly. They have abandoned the Lord. They have despised the Holy One of Israel. They have turned away from sin. Bagamat sila po ang bayan ng Diyos, hindi nila kilala ang kanilang Diyos. Sinasabi nila na sila ay sa Panginoon. Ngunit hindi sila lumalakad ayon sa Kanyang kautusan. Hindi sila lumalakad ayon sa pagtawag sa kanila ng kanilang Diyos. Tumalikod sila sa Kanya. Punta tayo sa verse 11 ng chapter 1. "What are your multiplied sacrifices to me?" Kinuwestiyon na ngayon ng Panginoon ang kanilang paghahandog. Bakit kayo humaharap sa akin? Nagdadala kayo ng mga ganyang bagay. "I have had enough of burnt offerings of rams and the fat of fed cattle, and I take no pleasure in the blood of bulls, lambs, or goats." Hindi katanggap-tanggap ang inyong pagsamba sa aking harapan. Sabi ng Diyos sa kanila. Anong lumalabas? Religious din sila. Tinutuloy naman nila eh. Umaharap sila sa Kanya, pumupunta sila sa templo, nag-aalay sila, naghahandog sila. Pero ano sabi ng Diyos? Hindi katanggap-tanggap sa akin yan. Bakit? Lahat puro panlabas. Pero umaapaw sa kasamaan ang kanilang isip at kalooban. Talon tayo, chapter 2, verses 7-8. "Their land has also been filled with silver and gold, and there is no end to their treasures. Their land has also been filled with horses, and there is no end to their chariots. Their land has also been filled with idols. They worship the work of their hands, that which their fingers have made." Ang kapanglawan nila ay walang kinalaman sa kahirapan. On the contrary, mayaman sila. Sabi, ang dami nilang resources. They have been filled with silver and gold. And the treasures they have. Marami silang mga kabayo. Pag pinag-usapan ng kabayo sa Old Testament, these are symbols of war. Kaya nga, sa New Testament, makikita natin si Yesu Cristo ay umupo sa isang donkey, hindi kabayo. Dito, ang dami nilang kabayo, ibig sabihin, nakahanda sila sa digmaan.
at marami silang chariots. Pero anong ginawa nila? Sa kanilang kasaganaan, anong naging tugon nila sa kanilang Diyos? Sinamba ba nila siya? Hindi. Umasa sila sa sarili nilang kakayahan. Mga walang utang na loob. Ganun ang sinasabi ng Diyos dito. Umasa sila sa sarili nila. Hindi nila ako kinikilala. Hindi marunong lumingon. Naging materialistic sila. Diba, usong-uso din yun sa panahon natin ngayon. Ipapayo sa'yo, magtiwala ka lang sa sarili mo. Kaya mo yan. Tiwala ka sa sarili mo. Hindi lang yun. Talon tayo. Chapter 5, verses 11 to 12. Woe to those who rise early in the morning that they may pursue strong drink, who stay up late in the evening that wine may inflame them. Their banquets are accompanied by lyre and harp, by tambourine and flute, and by wine. But they do not pay attention to the deeds of the Lord, nor do they consider the work of their hands. Kaya pala sila gumigising sa umaga ay para makapaglasing. At kaya rin sila natutulog kaya sila minamadaling araw para rin makainom. Pero ano sabi ng Panginoon? Nagsasaya kayo. Pero hindi kayo nagsasaya dahil sa aking magagandang gawa para sa inyo. Why? You do not pay attention to the deeds of the Lord, nor do you consider the work of their hands, of my hands. Sabi ng Diyos. Ito po ang sinapit ng bayan ng Diyos. Familiar to, di ba? Naririnig natin ito lahat sa paligid natin ngayon, sa mundong ito. Nakikita natin yan. Pinakahuli. Chapter 6, verse 9. Sabi ng Diyos sa kanila, Go and tell these people, keep on listening but do not perceive. Keep on looking but do not understand. Naging tulad sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan. May mga mata, ngunit walang pangunawa. May pandinig o may tenga, ngunit wala namang karunungan. Hindi makarinig. Naging tulad sila ng kanilang mga Diyos-Diyosan. At malubhang-malubha ang sakit ng buong Israel. Kaya ganito na lang ang sinasabi ng Diyos. Kaya sinasabi na dahil sa Haring Ahaz, ibinaon niya ang buong kaharian sa kadiliman. Ganito ang kanilang kapanglawan. Kaya nga, pagdating ng bagong hari, ng bagong David, hindi niya kailangan ng tagapayo. He is his own counselor. Alam niya ang lahat ng bagay at ang desisyon niya ay laging tama. Hindi siya nagkakamali. He is his own advisor at dahil siya ang nakakaalam ng tama, tagumpay siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Siya ang magliliwanag ng karunungan, hindi lamang sa bayan ng Diyos, kundi sa buong sanlibutan. Sabi pa ni Isaiah sa chapter 42 naman, verse 1, tapos talon sa 6 and 7, Behold my servant whom I uphold, sabi ng Diyos sa kanya. My chosen one in whom my soul delights. Ito yung mga same words na ginagamit later on kay Hesus Kristo sa kanyang baptism. This is my beloved Son. Dito, sinabi, Behold my servant whom I uphold, my chosen one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him who will bring forth justice to the nations. Tapos talo tayo, verse 6. I am the Lord, I have called you in righteousness. Kausap niya itong haring ito. I am the Lord, I have called you in righteousness. I will also hold you by the hand and watch over you. And I will appoint you as a covenant to the people. As a light to the nations. To open blind eyes, to bring out prisoners from the dungeon and those who dwell in darkness from the prison. Kaya nga mababasa rin natin later on, sabi ng Panginoon sa Kristo,
Today, this prophecy is fulfilled na dumating nga ang Holy One of Israel and He came to set the prisoners free. Now, ang tanong natin, how does this child king display itong qualities niya of wonderful counselor and mighty God sa kanyang pamumuno? Tingnan natin. Ang susunod na title na binigay sa kanya ay Eternal Father. Ang susunod na title na binigay sa kanya ay Eternal Father. Ang pagkakabasa dito para sa mga nagtitake down ng notes ay pwedeng Father of Eternity. Ganun ang pwedeng pagkakabasa dyan. Sapagkat ang governance ng bagong haring ito ay natutulad sa pag-ibig ng isang mabuting ama sa kanyang mga anak. He cares for His people, He protects them, He guards them, He guides them, and provides for their needs. Ganon ang trabaho ng isang mabuting ama. But He does not only give them that. Because He is Father of eternity, He also gives them eternity. He gives them all the blessings of the coming age. Sabi nga sa isang Bible commentary, ganitong description sa title na ito. Earthly kings leave their people after a short reign. He will reign over them and bless them forever. And so lahat ng blessings of eternity ay binibigay ng haring ito sa kanya kinasasakupan tulad ng isang mabuting ama. Susunod, Prince of Peace. Dahil siya po ay isang hari or monarch siya, dugong bughaw, ang title na pwedeng ibigay din sa kanya ay yung Prince. Pero ano bang ibig sabihin ng kapayapaan dito? Sa original language, ang ginamit na salita ay Shalom. Naririnig natin yun. Diba? Ang salitang ginamit na Shalom, ang ibig sabihin po ng Shalom ay, of course, literally, ay peace. Pero nagpapahiwatig po ito ng nagpapahiwatig po ito sa kanyang pamamahala ng katiwasayan at katahimikan mula sa digmaan at sagupaan. Dala-dala niya rin po ang kasaganaan. So ito yung ibig sabihin ng Shalom. Matiwasay ang lahat, everything is in order, tahimik, walang digmaan, at sagana ang lahat. Sagana sa lahat ng bagay. Ngayon mga kapatid at kaibigan, dumating na ang sanggol na hari. Dumating na siya sa makatubig. Nagsimula na rin ang bagong umaga. At nagsimula ang Diyos para sa kanyang mga hinirang. The child that will be born, a son who will be given, dito sa Isaiah 9:6, was already given. Kaya nga pagdating ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. His only begotten Son. At itong anak ay si Jesucristo, and in Him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge of God. Siya po ang kapahayagan ng Diyos at karunungan. Sa pamamagitan niya, nakikilala natin ang Diyos. He is the wisdom of God personified. Sabi nga ng banal na kasulatan, in Him was life, and the life was the light of men. John 1:4. Dahil siya ang ilaw at buhay, nakilala rin natin ang ating mga sarili. Di ba, kapag halimbawa, madilim na madilim dito, hindi pa binubuksan yung ilaw. May nakikita ka ba? May detalye ka bang na-appreciate? Wala. Pero sa oras na buksan mo ang ilaw sa isang silid, kita mo lahat. Ultimo pati yung mga gumagapang nagkukumari pa sa sahig, kitang-kita mo. At ganoon, nung dumating sa mundong ito,
liwanag na ito, na-expose ang lahat. Nakilala rin po natin ang ating mga sarili na hindi tayo malinis sa harapan ng Diyos. Dahil siya po ang ilaw na lumalang sa atin, ngunit pinili natin ang mamuhay sa kadiliman. Nabulag tayo dahil sa ating mga kasalanan at walang magawa para matanggal ang kadiliman sa atin. Wala tayong magawa. Nang siya'y pumarito at binigay ang kanyang buhay, nalasap po natin ang pinangakong liwanag ng kapayapaan. Bakit? Paano natin nalasap yun? Una, nang isigaw ng mga anghel ang kanyang kapanganakan. Sabi ng mga anghel, hindi sila umaawit, sinigaw nila ito sa langit. Glory to God in the highest. Peace. Kapayapaan. Peace and goodwill towards men, with whom He is pleased. Yun yun. Gloria in excelsis Deo. Later on, sinulat ni Apostol Pablo kung anong ginawa ni Jesucristo. Why is there peace sa kanyang kapanganakan? Bakit dala-dala niya ang peace and goodwill towards men? Pinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa Colossians 1:19-22. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him, and through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross. Through Him, I say, whether things on earth or things in heaven. And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, yet He has now reconciled you in His fleshly body through death, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach. Anong ginawa ng sanggol na ito? Anong ginawa ng haring ito? Inilapit niya tayo sa Ama, sapagkat magkaaway ang Ama at ang sangkatauhan. Ngunit sa mga hinirang ng Diyos, inilapit niya po tayo at ginawang mga kaibigan ng Diyos. Dahil sa kanyang buhay at kamatayan, ginawa tayong mga kaibigan ng Diyos. Sa pag-ako niya ng parusa, tinanggal niya ang galit ng Diyos. Yun yung ginamit kanina ni Kuya Dan, na kasiyasiyang handog. Dahil pinawid niya ang galit at puot ng Diyos sa tao. At pinakipagkasundo po niya tayo sa Ama. Sa kanyang ginawa, kinalulugdan ito ngayon ng Ama. Kung hindi sila nalulugod sa kanilang laro. Nalugod ang Diyos sa ginawa niya, sa ginawa ng kanyang anak. Hindi siya bigo. Hindi siya nabigo. That is what a wonderful Counselor, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace does. He is the wonderful Counselor and the King we have in the person of Jesus Christ, the Son of God. Ano ngayon ang tugon, dapat na tugon dito sa haring ito? Unang-una, hayag ang lahat ng ating kasalanan dahil sa kanyang liwanag. Kahit sabihin natin sa isipan natin, kahit pilitin natin burahin sa ating konsyensya, ang mga tao gustong ganun. Kinokorrupt yung kanilang konsensya ng mga kung ano-anong bagay. Pero hindi. Our conscience is a God-given quality. It's a gift from God. Kahit natanggalin natin sa konsensya natin yun, nandyan naman yan sa salita ng Diyos. Na lahat tayo nagkasama. Sa kanyang liwanag, nakikilala natin ang ating sarili. At ang hiling sa atin ay kilalanin ang ating pagkakasala. Hindi dadaloy ang kapatawaran kung walang pagkilala ng pagkakasala.
Oo, nakamtan niya para sa atin ang kapatawaran. Ngunit hindi mailalapat yun sa atin kung patuloy tayong namumuhay sa kasinungalingan. Nasasabihin natin sa harapan ng Diyos, wala akong ginawa. Sinabi na nga ni Jesucristo, di ba? Patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang ibig lang sabihin nun, lugmok na lugmok sila sa kasalanan. Patawarin niyo po sila. Hindi po natin maaaring sabihin din na nagsisisi po tayo kung hindi natin ito aakuin. Kung ikukumpara po natin, wala tayong pinagkaiba sa mga tao noong unang panahon. Ganito po ang description ni Apostol Juan nang bumaba ang Panginoong Jesucristo. Nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Dalawa yan. Hindi siya nakilala ng sanlibutan at hindi rin siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ganon ang ginagawa natin kapag hindi natin aakuin ang ating mga kasalanan. Hatol ang kapalit mo. Kaya ang application para sa atin, ang action point sa atin dito ay talikdan po natin ang ating mga kasalanan. Ganito ang pangako ng salita ng Diyos sa mga nananalig sa Kanya. John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano ibig sabihin ng pananalig? Ano ibig sabihin ng pananampalataya? John 8, ganito sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Sa makatuwid, ang pagtanggap sa haring ito, ang pagtanggap kay Jesucristo ay pagsunod sa Kanya. Hindi na namumuhay sa kadiliman. Aminin ang ating mga kasalanan sa Kanyang harapan, pagsisihan ng mga ito at sumunod sa Kanya. Hindi isang beses. Hindi. Simula na makakilala ka hanggang sa mamatay ka. Hanggang sa kunin ka niya. Ganun. No less. Walang 20% na obedience sa harapan ng hari. Hari ang kausap. Hari ang nagsasalita. Hari ang nag-uutos dito. 20% obedience is zero obedience. Disobedience. 10% obedience is disobedience. 50% obedience is disobedience. 99% obedience is still disobedience. Ang hari, ang hinihingi ng hari ay buhay. Sapagkat nagbigay siya ng bagong buhay para sa kanyang mga hinirang. Mga kapatid at kaibigan, nagapi na ang kadiliman at nilapit na niya tayo sa Ama. Nalasap natin ang liwanag at tunay na kapayapaan nang buksan niya ang ating mga mata at ayusin ang ating ugnayan at pagsasama sa Diyos. Hinihintay na lang natin na baguhin niya ng kanyang liwanag ang lahat ng bagay. Nagsimula na siya. Nagsimula ng pagbabago. Katulad na napag-aralan natin dati sa mga pag-aaral natin, nagsimula ang Diyos sa kanyang mga hinirang. At hinihintay na lang natin ang kanya ikalawang pagbabalik. What is the reason Jesus came into this world? My brothers and sisters, Jesus came into the world to reign as its rightful king. Siya po ang pamantayan ng kapayapaan. Doon sa mga tanong natin kanina, ukol sa kapayapaan, siya po ang pamantayan ng kapayapaan. Sapagkat siya po ang wonderful counselor, mighty God, eternal Father, and Prince of Peace. Siya po ang sagot doon sa mga tanong kanina. Sa kanyang pamamahala, maitatama po ang lahat. Isapuso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakila at mapagmahal na Panginoon. Tayo manalangin.